Hello mga Atson Quiz! It's me again, your Ate Mel, at welcome sa YouTube channel. Okay, dahil po marami pa rin po ang alam ko na mga mommies na nahihirapan sa kanilang pag-process ng SSS maternity benefits at marami pang katanungan, nagkaroon ako ng idea na sagutin yung mga ilan sa mga katanungan na posibleng ikaw rin ay nahihirapan sa sagot. Okay? Sasagutin natin yan nang sa ganun ikaw ay maliwanagan. Okay? At mabigyan ng peace of mind. Kasi mahalaga po talaga yung peace of mind. Okay. Pero bago po natin talakayin yung mga questions na inihanda ko po, ay gusto ko lang po magpasalamat sa mga mommies out there na tumatangkilik sa ating YouTube channel. Maraming salamat po sa inyo. Naway dumami pa po tayo at marami pa yung matulungan ng mga videos ko po. Dahil mission ko talaga na maraming mga mommies na makaklaim ng kanilang maternity benefits kasi benepisyo natin yan. Okay? At nararapat na tayo ay ating mapakinabangan yung mga benepisyo na nararapat na para sa atin. Okay? So, may mga questions ako na inihanda. Ito. Okay, unang tanong. Unang tanong. Okay, qualified ba ako sa SSS MatBin, maternity benefits? Yes. Direktang sagot, no? Yes. Qualified ka kung ikaw ay SSS member. Pero hindi ka qualified kung hindi ka SSS member. Okay? Next naman, kung ikaw ay may contribution. Okay? May tinatawag po tayong qualifying period po. Yan po ay 12 months. Okay? Meron kasing iba na kahit na may payment ka before, tapos nag-stop ka po, tapos nabuntis ka, tapos pagpunta mo sa SSS, sabi ng taga-SSS na hindi ka qualified. Kasi po, nagbe-base lamang po ang ating computation sa qualifying period na tinatawag. Ito ay 12 months po bago ang semester of contingency. Okay? So, next. Magkano ang monthly contribution? Okay? Sa katulad ko po na voluntary member, ako lang yung nag-choose kung magkano yung kaya kong bayaran. Then, binabayaran ko siya. Okay? On a monthly basis. Okay? Sa inyo po, depende siguro kung magkano yung kaya. Wag lang ipilit kung hindi kaya na malaki, okay? Pero kung kung gusto mo talaga na malaki yung matanggap mo din, lakihan mo kung kaya, okay? Magkano ang makukuha sa MatBin? Okay, ito ay kasunod kung magkano din yung monthly contribution mo. Yun ang ibig kong sabihin. Kung kaya mo ng malaki na contribution, para malaki din yung MatBin mo. Okay, yung sa akin, sa miscarriage ko, is 10K. Kasi yun lamang po din sa bracket na binabayaran ko. Okay? Next na tanong. Ilang beses pwede makaklaim ng MatBin? Okay, before is hanggang 4 times lamang. Pero nagkaroon kasi tayo ng expanded maternity benefits, yung bagong batas. So, ito po ay hindi na 4. Kung hindi, kahit ilan. Kung kaya mong, anong tawag dito, manganak ng 12. Okay, makakakuha ka as long as may contribution ka. Okay? And next. Okay ba? Okay, next. Ilang days ang maternity leave? Noon po is hanggang 60 days lamang. Pero ngayon, sa bago, ay hanggang 105 days po. Yung normal delivery at cesarean. Okay? Yung sa miscarriage po, is 60 days. At saka kung ikaw ay single parent, pwede kang
additional ng 15 days para mabuo yung 120 days po. Okay? Okay? Next, ano ang Mat 1 at Mat 2? Okay, ang Mat 1 po, ito po ay ang SSS notification. Una po ito, kumbaga ito yung i-a-apply natin during buntis tayo. Nung nalaman natin na buntis tayo, nalaman natin na qualified tayo sa MATBIN, ito yung una nating i-a-apply para ma-notify si SSS na buntis ka. Okay? Wala pong requirements. Yung ilalagay lamang natin ay yung ating EDD or expected date of delivery at saka yung number of pregnancy, pang ilan na natin yung pinagbubuntis. Pagka after 9 months, nanganak na tayo, ito na naman si Mat 2 or application for maternity na talaga natin para doon na natin ma-process at makakuha tayo ng ating claims. Yung pag normal delivery, yung kailangan lang natin is birth certificate na naka-certified true copy sa munisipyo po. Yun ang ating isi-send or i-attach. Tapos pag CS, parang may additional na parang clinical abstract. Sa hospital din natin yan makukuha. Okay? Good ba? Pag na-approve yun, makukuha na natin yung ating claims. Next, bakit na-denied ang MATBIN ko? Okay. Sa mga na-denied po na or na-reject na mga MATBIN po, tingnan nyo or basahin po ninyo kasi po may rason. Okay, kung bakit na-denied or na-reject. Actually, makikita naman natin, kailangan lang talaga ni SSS na ma-prove natin yung mga reasons na yon. Okay? Kasi pag na-prove na natin yon, pwede na tayong parang re-apply ulit at saka mag-goods din yan. Makaka-claim din tayo. Okay? So, sana good. Next, approve na. Next, ilang hulog ang kailangan para ma-qualify sa MATBIN? Okay, yung sa sinabi ko po kanina, yung computation ng ating MATBIN ay nakabase sa tinatawag na qualifying period na 12 months. At para po ma-qualify tayo sa MATBIN, at least po 3 months. 3 months within na pasok sa qualifying period. Okay? Kaya nga po, yung sinasabi ko sa ibang videos ko na kung nalaman ninyo na buntis kayo sa first try nyo pa lang, punta na kayo sa SSS or tingnan nyo sa online ninyo. Kasi pag nasa first trimester pa lang kayo, pwede nyo pang bayaran yung 3 months. 3 months na lang. Oo, kasi pag nasa 4th month na kasi, late payment na siya sa 3 buwan. Okay? May video ako tungkol dun kung paano ma-qualify. Sana panoorin nyo yun. Okay? So, basta, maka-qualify ka pag nakabayad ka, nakahulog ka ng at least 3 months within sa qualifying period. At pwede bang late payment? Yung sagot ay hindi counted yung late payment sa computation ni maternity benefits. Okay? Pag may late payment po tayo, ang mangyayari po, madadagdag lamang siya sa ating number of contribution. Pero hindi siya kasali sa computation ni maternity benefits. Okay? Next, last. Ilang taon pwede mag-claim ng MATBIN? Kumbaga, hanggang pang ilang taon? Okay, nasa system yung kay SSS na makaka-claim tayo or pwede natin i-process until 10 years. Okay? As long as may ma-provide po tayo na mga requirements or mga proof na nagbuntis tayo, na miscarriage tayo, or nanganak tayo.
Okay? Basta meron yan. At saka, yung within sa qualifying period, at least 3 months na nabayaran, ay makaka-claim po tayo. Okay? At last na lang. Sa mga nahihirapan pa rin sa kanilang SSS maternity benefits, sa ngayon po na medyo nagluwag-luwag na tayo, bumalik na tayo sa parang face-to-face, kung may mga chance or may oras kayo, mas better na pumunta po kayo sa office or sa branch mismo na malapit sa inyo. Nang sa ganun, ma-explain din sa inyo ng taga-SSS na ano yung mga kulang ninyo, ano yung dapat na meron, yung mga ganun po. Kasi po ako, hindi po ako affiliate or hindi po ako employed kay SSS. Ginagawa ko lang po to based sa mga research ko, based din sa aking experience, personal experience. Kasi gusto ko lang ding ma-share sa inyo, lalong-lalo na sa mga mommies na nahihirapan din. Okay? So, magbasa tayo, makinig, manood ng mga informations nang sa ganon, hindi po tayo ma-scam at hindi po mababaliwala ang ating mga benefits. Kasi may iba na himbis para sa atin, napunta pa sa iba. Okay? So, sana po, huwag niyo kalimutan na mag-subscribe sa aking channel at huwag kalimutan i-like, i-share ang video na ito at mag-leave po kayo ng comment or ng question kasi yung mga questions po ninyo, gagawa natin yan ng video at sasagutin natin yan. At kung hindi man, andyan si Friend Google para tulungan tayong sagutin yung mga katanungan ninyo. Hanggang sa muli, don't forget to wear your beautiful smile kasi lahat tayo magaganda. Hanggang sa muli, God bless! Ang